po sa Business Buddy PH. For today's video ay gagawa tayo ng Graham Bar. Ayan, bali dalawang flavors yung gagawin natin. Mango at Oreo Graham Bar. At syempre para kakaiba at talagang masarap, gagamit tayo ng Lara Ice Cream Premix. Disclaimer lang, hindi po ito sponsored. So ayan, gagamit lang tayo ng cold water, as in very cold water yung kailangan natin. Ang measure nito ay 1000 ml plus 750 ml. Yan. So, importante yung very cold talaga, as in ice cold water. Kasi ice cream premix po yung gagamitin natin dito instead of all-purpose cream and condensed milk. Bali dito sa 1 kilo na ice cream premix ng Lara, ay gumamit ako ng 1000 ml plus 750 ml cold water. Ayan, so sa isang mixing bowl with cold water nga, i-dissolve natin yung Lara Ice Cream Premix. So, i-add natin yon gradually gamit ang hand mixer. Hindi ko pa siya na-try gamit ang wire whisk as manual mixing. Based din kasi sa turo ni Ma'am Juden, siya yung may-ari ng Lara Ice Cream Premix. Ganito yung dapat gawin para ma-dissolve at ma-achieve yung tamang texture ng ice cream. Kasi bukod dito sa Graham Bar, pwede siyang gawing ice cream in a cup. So maraming pwedeng paggamitan yung Lara Ice Cream Premix. Meron pa nga itong iba't ibang flavors eh. May ube, may chocolate. Tapos, ito lang munang vanilla yung ginamit ko for today. Kasi nga gagawin natin siyang mango at saka Oreo. Tapos may mga naiisip pa akong ibang flavors na pwedeng gamitan itong vanilla. Pwedeng coffee crumble. Magdadagdag ka lang ng coffee and then chocolate chips, diba? Pwede ring Rocky Road. Kayo na yung bahalang mag-isip kung ano yung mga pwede nyong i-add para mag-create ng iba't ibang flavors ng Graham Bar. At the same time, pwede siyang gawin talagang ice cream in a cup. Pero kung meron naman kayong mga ice cream machine or gusto nyo mag-business ng ice cream shop, ganun, i-message nyo na lang si Ma'am Juden. From Iloilo siya. Ayan, at almost done na tayo sa pag-dissolve ng ating ice cream premix. Ganito yung kanyang magiging texture pag tama yung ating pag-mix. Para siyang natunaw na vanilla ice cream. So, ayan. Ganyan siya. At ngayon, maglalagay na tayo sa ating Tupperware. Ayan, ang gamit ko dito ay yung dough container or yung Graham container na nabibili sa Orange app or sa mga online shop. Ayan, mag-order na lang kayo doon. Parang 220 plus lang yung 3 pieces niya. So, yun yung binili ko. Ayan, magli-layer tayo dyan ng 12 pieces ng Graham crackers. Tapos, lalagyan natin siya ng 4 cups ng minix natin na ice cream premix. Yung Lara Ice Cream Premix nga po pala ay 260 ang bili ko sa kanilang online shop. At free delivery na po yun. So, parang second order ko na sa kanila to. Yung first order ko ay 2 packs lang or 2 kilos ng vanilla. And then, itong second order, nag-order na rin ako sa kanila ng chocolate flavor. At saka, dinagdagan ko na yung vanilla kasi ang daling ma-out of stock. So, ayan, kagaya ng sabi ko kanina, maglalagay tayo ng 4 cups ng mixture natin, ng ice cream premix mixture. Ayan, tapos lalagyan natin to ng mango cubes. Hindi ko na yata napakita. Hindi ko alam, hindi na-record. Kaya, ayan, na-shortcut na. Meron na siyang mango cubes. Binudbud ko lang siya doon after nung pagkakalagay ng ice cream mixture. Binudburan ko nung mga mango cubes. Ayan, siguro dito sa isang Tupperware, mga 2 mangoes ang ginamit ko. 2 pieces ng mangoes. Ayan, after natin malagay yon, tatakpan na natin ng another layer ng graham crackers.
Yun lang. So, para siyang naging ice cream sandwich. Ayun na. Tapos, patitigasin na natin siya sa ating freezer. Ito, pangalawang Graham bar na to. Oreo naman tong gagawin ko dito. So, ganun ulit. Repeat the process. Magle-layer lang ulit tayo ng 12 pieces ng graham crackers sa ating Tupperware or kung ano man yung available nyo dyan na container na pwede nyong i-layer yung mga graham crackers. O nga pala, ito palang ginawa ko na to ay first attempt ko ng paggawa ng graham bar. So, hindi ako dito gumamit ng parchment paper as a liner sa ilalim. Kaya medyo nahirapan ako magtanggal nito nung tumigas na siya sa freezer. So, I suggest sa mga gagawa or makakanood nitong video na to, gumamit kayo ng parchment paper or liner bago nyo i-layer yung graham crackers. Kasi mas madali siyang tanggalin sa container tapos mag-cut kesa yung ganito sa ginawa ko. So, based sa experience ko, mas madali yung may paper liner sa ilalim bago kayo mag-line ng graham crackers. Okay? So, yan na nga. Balik tayo. Patapos na tong Oreo graham bar. After nung line ng graham cracker kanina, nagbuhos tayo ng 4 cups again ng ice cream premix. Then, layer ulit ng graham crackers. Ayan, bali dito gumamit ako ng 4 packs ng Oreo vanilla or 12 pieces ng Oreo biscuits. Ayan. At ito na nga, nung after overnight na pag-freezer, matigas na siya at nahirapan akong tanggalin siya sa Tupperware. Kagaya nga ng sabi ko kanina dahil wala siyang paper liner. Yon. So, wag nyo kung gayahin na sa unang attempt ng paggawa ng graham bar ay hindi nag-line ng paper kaya nahirapan magtanggal. So, ayan. From sa Tupperware, isa-isa ko yan tinanggal. Ayan. So, bali dun sa 1 kilo ng Lara Ice Cream Premix ay nakagawa po ako ng 36 pieces ng graham bar. So, ginawa ko lang siyang 2 mango, 2 Tupperware na mango at 1 Oreo. At ito na nga yung kanyang itsura nung nataob ko na siya. Ayan. At nag-cut din ako dito ng iba't ibang sizes. Mayroong 2 squares ng graham para medyo maliit lang. Tapos yung isa naman ay by 3s na squares. So, itong by 2s, kinain na lang namin to. Para syempre matikman muna namin. Tapos, ang ginawa kong pambenta is yung by 3 pieces na squares. Bali, binibenta ko siya ng 35 pesos each. Ayan, bumili rin pala ako sa online ng plastic wrapper. I-search nyo lang yung food grade ice cream bags. Disposable plastic popsicle. So, yun. Makikita nyo na doon yung iba't ibang designs nitong plastic wrapper na to. So, kasyang-kasya dyan itong by 3s na graham bar natin. Yung lasa nga po pala nitong ating ice cream premix ay lasang vanilla ice cream ng isang sikat na fast food chain. Ayan. So, may idea na kayo kung gaano siya kasarap. At kung hindi ako nagkakamali, yung ating cost of ingredients ay 600 plus po. Hindi pa po kasama doon yung electricity. So, kayo na yung bahalang mag-add kung magkano yung magiging costing nyo for electricity. Plus, yung inyo pong labor cost. Siyempre, kailangan bayaran nyo rin yung inyong sarili. Madalas kasi, yun ang hindi natin nasasama sa costing natin. So, ayan, balik tayo sa ating graham bar. Dito, gumamit po ako ng pang-seal. Ang tawag sa kanya ay mini electric
heat sealing machine. Ayan, at this point, yung anak ko na yung pinag-seal ko niyan at kailangan after natin ma-seal ay diretso siya sa freezer agad kasi nga ang gamit natin dito is ice cream premix, so hindi siya pwedeng matagal na nakatambay sa room temp. Kailangan naka-freezer na siya kaagad after ma-seal. Ayan, at nakita nyo naman, ganun lang po kadali, mixing, tapos layering, and then freezer na. So, ang dali-dali lang niyang gawin. So, ano pang inaantay nyo? Mag-start na rin kayo ng inyong Graham business sa inyong mga tahanan. Ayan. So, salamat po sa panonood. Don't forget to like and subscribe. God bless po!